Ito yung aking asawa. Hello. Si Sir. Hello, Diana. Hello, Gab. Nangyari sa payong ko. Punta kami simbahan ngayon. Ayun, ang ganda. Uy, picture tayo guys. Hello. Shout out. Ang bahay oh, maganda. Yan po ang series natin, God's Word to the World. Ang salita ng Diyos para sa tao. Gusto ko lang i-introduce sa inyo kasi nitong mga nakaraan, nag-aral po kami sa 6 about Theology 1. Yun yung klase namin for 2 days na diha. Ang dami po ng mga inaral namin. Pero isa po doon yung sa doktrina. What is God's Word to me? What is God's Word to you? What is God's Word to all of us? Or, sa ibang pagtanong, how the Bible helps us? Paano ba makakatulong ang aklat na ito? By the way, ngayon, pwede nang hindi na aklat kasi meron na tayo mga cellphones kung saan nandun yung mga apps sa Bible. Pero paano? Paano makakatulong ang salita ng Diyos sa iyo? Natanong na ba yan? Have you considered that question? So, are you ready to join me upang sagutin ang tanong na yun? Amen. Ha? Amen. Are you ready? Amen. Talagang are you ready? So kung ready po tayo, then let us turn our Bibles to Psalm 119, verse 105 to 112. Babasahin natin yan mamaya. Pero gusto ko lang i-introduce. Ito po kasi yung Psalm 119 para sa iba siguro alam na ito. Alam niyo ba na this is both the longest psalm and the longest chapter in the Bible. Ang psalm po has 150 chapters. Yung book of Psalm is pinakamahaba na chapter sa psalm, itong Psalm 119. Pinakamahabang chapter sa buong Biblia is Psalm 119. By the way, sa mga susunod, gusto ko din sana nga, due to lang siguro time. Alam mo ba na the Bible in its original form ay walang chapter at walang verse? Wala. So, aaralin natin yan sa susunod siguro, paano nagkaroon ng chapter at saka ng verse. But, sa ngayon, ang Psalm 119 is the longest chapter in the Bible. It has 176 verses. Ang haba pala. Ang haba. And according to Bible scholars, it may have been written by Ezra. Hindi pala si David lahat. Para lang maano tayo, hindi lahat ng Psalms si David ang sumulat. Karamihan si David, but there are Psalms na hindi si David ang sumulat. At isa ito, yung pinakamahaba pa ng chapter sa Bible, sabi sa mga Bible scholars, pagbaka, sinulat ito ni Ezra. Noong ginawa ulit ang temple, at ginawa itong parang repetitive meditation of the beauty of God's Word. At pag tinignan nyo ito, pag binasa nyo ito, whole chapter, mapansin nyo, halos lahat ng verses na mayroong pagbanggit o inuugnay sa salita ng Diyos. At kung papansin niyo sa Tagalog, kung meron kayo mga Tagalog dyan, kaya din sa English na translation, sa ibang translation, meron mga bawat section ng 119 chapter, 22 sections yan sa Hebrew, representing the 22 Hebrew alphabet. Kaya pag tinignan nyo, dito sa akin, meron halimbawa, para lang mapansin ninyo,
Ang una pa lang, sabi ko, unang section, Aleph. Pag nakita ninyo, Aleph, din. Are you following? Nakita nyo? Nakita nyo? Hindi nyo nakita. Ibig sabihin, wala yung ano. Aleph. Then, another section is Bet. Then, Gimel. Kita nyo? Wala. Meron? Sino meron? Nasundan lang. Just to emphasize, ito pala, ang Psalm, kaya nasa translation ng Tagalog, mga awit. Kasi ito ay kanta ng araw. So, itong 119 chapter ng Psalm ay napakaganda pala nitong chapter. Binabalik-balikan ito. Kasi nung araw, wala pa namang Bible. Ang salita ng Diyos nung araw, pinapasa orally. Ang ama, na nakuha niya ang salita ni Lord kung sa kanyang ama din, pinapasa sa kanyang anak. Kung ito anak, ang sinabi ng lulo mo, na salita ng Diyos. By oral transmission. So, ang ginawa ko sa Psalm 119, ginamit ko yung Hebrew alphabet. Kung sa atin ngayon, ang Filipino alphabet. 26 ba? 26 pa din ba? Ang Filipino alphabet. Ilang letters na tayo? Kasi, nung nag-aaral ako sa, wala pang mga Hindi, mga kalaki na. Just like that, ito sa Psalm 119. So, basahin muna natin yung verse. Pwede sabay-sabay, ayaw pa din na bumasa. Yung may conviction kasi sabi nga natin, naniniwala tayo na Biblia ay salita ng Diyos, so basahin natin yung conviction. Ready po tayo na basahin na sabay-sabay? Okay, ready. One verse, 105. Go. Salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay, sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Taimtim ang pangako kong ang utos mo ay susundin, tutok din ko ang tuntunin iniaral mo sa akin. Labis-labis ang Yahweh, ang hirap kong tinataglay, sang-ayon sa pangako mo, pasiglahin niya yung buhay. Ang hantog kong pasasalamat, Yahweh sana ay tanggapin. Yaw mga tuntunin mo ay ituro mo sa akin. Ako'y laging nakahanggan, mabuwis ng aking buhay. Sa akin ay mayroong handang patibok ang masasama, ngunit ang iyong kautusan ay hindi ko sinisira. Ang bigay mong mga utos, ang pangalan walang hanggan, sa puso ko'y palainan, ang dulot ay kagalakan. Ang pasya ko sa sarili, sundin ko ang kautusan, susundin ko ang utos mo, habang ako'y nabubuhay. Napil niyo ba yung conviction ng sumulat nito? Actually, nung mapunta ako dun sa verse 111, pag sabi doon, ang bigay kong mga utos, ang pamanang walang hanggan. Nung nag-aaral ako dito, pumasok sa akin yung sa mga nag-aaral, elementary yata ito eh. Elementary to high school, tulad yung ang pamanang. Oo, mga kailan-ilan ko, hindi nakarelate. May tula na pamana. Ang author niya si Jose Corazon de Jesus. Hindi na, wala na sa elementary high school, wala na. Memorize ko pa yung, sino naka-memorize? Sige, ibibigay ko itong aking, kahit ilang linya lang. Yung ilang linya lang. Baka may mag-google dyan, tapos makita ng tanong. Ang pamana ni Jose Corazon de Jesus, sabi na doon, isang araw ang ina ko'y nakita kong namamanglaw. Naglilinis ng marumi, mga lumang kasantapan. Sa pilang ng kanyang buhok, sa hibla ng katandaan, nabakas ko ang maraming taon niyan, kahirapan. Nakita ko ang ina ko'y tila bagay na lulumbay, at ang sabi, itong piano sa iyo ko ibibigay. Ang kubyertos nating pila ay kay itang maiiwan.
mga silya at aparador ay kay tikong na babagay. Sa ganyan ko hinahati itong ating munting yaman. Yun yung unang sakno. Pinilit kong pasayahin ang lungkot ng ating mukha. Tinangka kong magpatawa upang siya ay matuwa. Subalit sa aking matay, may namuong mga luha. Naisip ko ang ina ko na kawawa. Tila kami iiwan at mayari ng huling nasa. At sa halip na magalak sa pamanang makapala, sa puso ko ay dumalaw ang malungkot na dulita. Napaiyak akong tila isang kawaawang bata. Iyak ko ang ina ko at sa kanya ay winika. Ang ibig ko sana, inay, ikaw ay ating pasiyahin. At huwag nang makita pang ika'y nalulungkot man din. Uwi na ko ano pa ba at naisipang hatiin ang lahat ng munting yaman na maiiwan mo sa amin. Wala naman niya akong sagot, baka ako ay tawagin ni Bathala. Mabuti nang malaman mo ang habilin. Yang piano itong silya at aparador ay alamin. Pamana ko na sa iyo, bunsong ginigilid. Ngunit ina ang sagot ko, ang lahat ng kasantapan, ang lahat ng yaman dito ay hindi ko kailangan. Ang ibig ko ikaw, ina. Ang ibig ko ikaw, ina. Hinihiling ko sa Diyos na ang pamana ko ikaw. Aanhin ko yung piano kapag ikaw ay mamatay at hindi ko matutugto sa tabi ng iyong bukay. Ililimos ko sa iba ang lahat ng ating yaman pagkat di ka maaaring pantayan ng daigdigan. Pagkat ikaw, ina ko, ika'y wala ang kapantay. Yan ang pamana. Jose Corazon Jesus. Napakaganda, di ba? Memorize ko yung araw eh. Kaya nung mabasa ko yung verse 111, na ang pinakapambihira pa ng pamana na maiiwan at tatanggapin ay higit pa sa pamana ni Inang. Anong pamana ang maiiwan mo sa iyong mga anak at saling lahi sa pamilya? Best inheritance ay ang pagsunod sa Diyos at ang pananampalataya sa Kanyang salita. Amen? Amen. Palapakan natin sa Lord. So, ito po yung hamon sa bawat isa. Let us appropriate the benefits of God.